Pumasok si Lavelle sa sala at kinuha ang telepono. Mami Bella, si Daddy Edmund, tumawag kanina. May ipapagawa siya sa akin. Tumingin naman si Bella kay Lavelle nang may pagtataka. Ano naman ang ipapagawa sa'yo ng daddy mo, anak? Huminga ng malalim si Lavelle at umupo sa tabi ni Bella. Kailangan daw akong bumalik ng Pilipinas, Mami. Magpapanggap daw akong empleyado sa medical center para imbestigahan ang mga anomalya sa pondo. Napakunot na at nag-aalala si Bella sa nabalitaan niya tungkol sa medical center. Anak, delikado yan. Sigurado ka ba sa plano ng daddy mo? Tumingin siya sa Mami Bella niya ng seryoso. Opo, Mami. Kailangan ko itong gawin para matulungan si daddy at malaman ang totoo. Alam mo naman kung gaano kahalaga ang medical center sa kanya. Hinawakan naman ni Bella ang kamay ni Lavelle. Mag-iingat ka, anak. Sana'y magtagumpay ka sa misyon mo. Kung kailangan mo ng tulong, nandito lang ako. Ngumiti ng bahagya si Lavelle. Salamat, Mami. Alam kong kaya ko to dahil sa suporta niyo. Ngumiti rin si Bella at niyakap ang anak niya. Basta't mag-iingat ka lagi, anak. Ako na ang maghahanda ng mga gamit mo, anak. Magpahinga ka na lang para sa flight mo bukas. Alok ng Mami ni Lavelle. Ako na, Mami. Ikaw na lang ang magpahinga. May business meeting ka pa bukas. Wika ni Lavelle. Okay. Sige, Iha. Salamat. Good night, Mom. Pagsapit ng gabi, naghanda na si Lavelle para sa kanyang flight papuntang Pilipinas. Pagdating niya sa airport, naroon si Daddy Edmund para sunduin siya. Pagdating nila sa sasakyan, agad na ibinahagi ni Edmund ang plano. Habang nagmamaneho si Edmund. Lavelle, tandaan mo, hindi alam ng nakararami na anak kita. Sa medical center, magpapakilala kang isang bagong empleyado sa accounting department. Doon mo susuriin ang mga financial records at aalamin ang mga anomalya. Nakapagbigay na seryosong tingin sa ama si Lavelle habang nakikinig ito. Opo, Daddy. Naintindihan ko po. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya para malaman kung sino ang nasa likod ng pagkuha ng mga pondo. Tumingin saglit sa anak si Edmund at ngumiti, sabay sabing, Ipinagmamalaki kita, anak. Alam kong magagawa mo ito. Pero mag-iingat ka. Hindi natin alam kung sino ang mga kakampi o kalaban. Salamat, Daddy. Gagawin ko ang lahat para sa atin at sa medical center. Sagot ni Lavelle, siya kang ngumiti rin. Pagdating nila sa bahay, tinulungan ni Lavelle ang ama sa pag-aayos sa mga dokumento at pagpaplano ng kanyang unang araw sa trabaho. Kinaumagahan, pumasok siya sa medical center bilang bagong empleyado. Habang nililibot ni Edmund si Lavelle sa opisina, ipinaliwanag niya ang mga detalye ng trabaho. Bumulong si Edmund kay Lavelle habang naglalakad. Ito ang mga opisina ng accounting. Kausapin mo si Mr. Reyes o si Olivia, ang magiging supervisor mo. Siya ang magtuturo sa iyo ng mga sistema at proseso rito. Tumango at ngumiti. Opo, Daddy. Nakahanda na ako. Nang makilala ni Lavelle si Mr. Reyes, tinanggap siya nito ng may mainit na pagbati at agad ay pinakita ang mga gawain. Nag-abot ng kamay si Mr. Reyes kay Lavelle. Welcome sa team, Lavelle. Narito ang mga records na kailangan mo suriin. Kung may kailangan ka, huwag ka mag-atubiling lumapit sa akin. Ngumiti ang dalaga at kinuha ang mga dokumento. Maraming salamat po, Mr. Reyes. Gagawin ko po ang lahat para makatulong sa team. Makalipas ang ilang araw, naging masigasig si Lavelle sa kanyang trabaho. Isang araw, aksidenteng nabangga ni Lavelle si Olivia habang bitbit ang mga folders. Oh, I'm sorry, miss. Hindi ko sinasadyang mahulog ang mga dala mo. Pagpaumanhin ni Lavelle sa babae. Okay lang.
Ako nga pala si Olivia Castillo. Pagpapakilala ng dalaga kay Lavelle. So, ito pala ang adopted daughter ni Daddy. Ani ni Lavelle na parang nagbubulong lang. Miss, may sinasabi ka? Tanong ni Olivia. Wala, just never mind. Ito nga pala ang mga folders mo. Saad ni Lavelle. Thank you. Excuse me. Sa hindi sinasadya, may isang folder na nahulog at napunta sa ilalim ng desk. Nang madampot ito ni Lavelle, nadiskubre niya ang mga ebidensya ng katiwalian ni Olivia. Nag-usap sina Lavelle at Edmond tungkol sa natuklasan. Daddy, may kailangan po akong sabihin sa inyo, sabi ni Lavelle na may halong kaba sa boses. Ano yun, anak? Tanong ni Edmond habang tinitignan si Lavelle ng may pag-aalala. Nakita ko po ang mga dokumentong nagpapakita ng katiwalian ni Olivia. Ano pong dapat kong gawin? Tanong ni Lavelle habang ipinapakita ang mga ebidensya kay Edmond. Tumingin si Edmond sa mga dokumento at sumimangot. Kailangan natin itong ipaalam sa mas mataas sa pamunuan. Hindi natin pwedeng hayaan ang ganitong uri ng gawain dito sa ating opisina. Sabi ni Edmond na puno ng determinasyon. Magkasama tayong aaksyon, Lavelle. Huwag kang mag-alala. Dagdag pa niya habang nag-uusap sila tungkol sa mga susunod na hakbang na dapat gawin. Hindi kaagad kinompronta ni Lavelle si Olivia. Sa halip, pinadala ni Edmond si Juan Silvanus bilang secret agent para manmanan ang mga galaw ni Olivia. Daddy, hindi ko alam kung ano ang gagawin sa mga dokumentong nahanap ko, sabi ni Lavelle. Puno ng kaba habang ipinapakita kay Edmond ang mga ebidensya ng katiwalian ni Olivia. Huwag kang mag-alala, anak. Tugon ni Edmond. Tinitignan ang mga dokumento. Hindi natin pwedeng hayaan ito na hindi aksyonan. Pero kailangan natin ng tamang hakbang para masiguro nating makakalap tayo ng sapat na ebidensya. Ano pong plano natin? Tanong ni Lavelle. May kilala akong taong pwedeng makatulong. Sagot ni Edmond. Si Juan Silvanus, isang secret agent. Ipapadala ko siya para manmanan ang mga galaw ni Olivia at makakalap pa ng karagdagang ebidensya. Yung may gusto sa akin? Dad naman. Pero, sige, paano po natin siya makokontak? Tanong ni Lavelle, may halong interes at pag-aalala. Ako ang bahala dyan. Sabi ni Edmond, may kumpiyansa sa boses. Si Joan ay matagal ko ng kaibigan at marami na kaming pinagsamahan. Maaari natin siyang pagkatiwalaan. Tsaka, may gusto yun sa'yo, di ba? Alam kong papayag yun. Nakakagaan ng loob. Malaman na may tutulong sa atin. Wika ni Lavelle na may ngiti sa labi. Huwag kang mag-alala, anak. Ang mahalaga ay ginagawa natin ang tama. Sa tamang panahon, makakamit natin ang hustisya. Sabi ni Edmond habang hinahawakan ang balikat ni Lavelle upang iparamdam ang suporta. Hello, Mr. Silvanus. Kailangan namin ng tulong mo. Pungad ni Edmond kay Juan na nasa kabilang linya. Yes, sir. Ano po yun? Gusto naming imbestigahan mo ang anomalyang nangyari dito sa medical center namin. Kaya pumunta ka dito sa bahay at pag-usapan natin ang lahat ng plano. Mataas sa lintanya ni Edmond. Masusunod, sir. Pero sa isang kondisyon. Sagot na binata. Anong klaseng kondisyon? Papayag kang ligawan ko ang anak mo. Seryoso at kalmadong boses ni Juan. Hindi naman kita pinipigilang ligawan ng anak ko. Kaya malaya kang ligawan ng anak ko. Kung pwede nga lang, pakasalan mo na. Pabilong saad ni Edmond. Dahan-dahan lang po tayo, sir. Bahagya namang natatawa si Juan tsaka binaba ang tawag sa telepono. Habang lumilipas ang mga araw, patuloy na inimbestigahan ni Juan Silvanus ang mga galaw ni Olivia. Samantala, nagpapatuloy si Lavelle sa kanyang mga gawain sa opisina. Nag-iingat
na huwag magpakita ng anumang senyales na alam niya ang nangyayari. Isang hapon, nakatanggap si Lavelle ng tawag mula kay Yuan. Lavelle, may mga natuklasan na ako tungkol kay Olivia. May mga transaksyon siya na hindi dumadaan sa tamang proseso. Salamat, Yuan. Ano ang susunod na hakbang? Tanong ni Lavelle. Kailangan kong makakuha ng mga dokumento mula sa kanyang opisina. May mga patunay na nandoon na magdidiin sa kanya. Sagot ni Yuan. Kailangan ko ng tulong mo para makapasok sa opisina niya. Makakaisip ako ng paraan. Sagot ni Lavelle. Magkita tayo mamaya para pag-usapan ito. Kinagabihan, nagkita sina Lavelle at Yuan sa isang tagong lugar malapit sa opisina. Habang nag-uusap sila, tinatalaki nila ang plano. May access ka ba sa opisina ni Olivia? Tanong ni Yuan. Oo, may spare key ako. Dahil binigay ni Mr. Reyes sa akin para sa emergency. Sagot ni Lavelle. Pwede tayong pumasok pagkatapos ng trabaho bukas. Mainam. Kailangan natin maging mabilis at maingat. Sabi ni Yuan. Magsuot ka ng gloves para walang bakas ang fingerprints. Kinabukasan, sinunod ni Lavelle at Yuan ang kanilang plano. Pagkatapos ng trabaho, naghintay sila hanggang walang tao sa paligid bago sila pumasok sa opisina ni Olivia. Matapos makapasok, agad nilang sinimulan ang paghahanap ng mga dokumento. Hanapin mo sa drawer na yun habang dito ako sa filing cabinet. Utos si Yuan kay Lavelle. Ilang minuto lang ang lumipas at nakahanap si Lavelle ng isang folder na puno ng mga resibo at dokumento. Yuan, tignan mo to. Sabi niya, ipinapakita ang folder. Agad na kinuna ni Yuan ng litrato ang mga dokumento gamit ang kanyang cellphone. Ito na ang ebidensya na kailangan natin. Sabi ni Yuan na may halong saya at determinasyon. Kinabukasan, sinamahan ni Yuan si Lavelle at Edmond sa opisina ng kanilang superior para isiwalat ang kanilang natuklasan. Sir, narito po ang mga ebidensya na katiwalian ni Olivia. Sabi ni Lavelle habang iniaabot ang folder. Tinignan ng superior ang mga dokumento at nagpatawag ng agarang meeting. Kailangan natin itong aksyonan agad. Salamat sa inyong pagsusumikap. Sabi ng kanilang superior. Sa huli, nahuli at naparusahan si Olivia dahil sa kanyang mga iligal na gawain. Paano ba yan, sir? Tapos na ang pinapagawa mo sa akin. Maaari ko nang akyatan ng ligaw ang anak mo. Tanong ni Yuan kay Edmond na bahagyang natatawa. Ikaw na ang bahala. Sa'yo na yung anak ko. Huwag mong sasaktan yan, ha? Maiyakin pa naman yan. Paalala ni Edmond kay Yuan. Masusunod po, Tito, Esther, sir. Pabirong ani ni Yuan. Salamat po, sir. Pahintulutan niyo na po akong ipakita ang nararamdaman ko para kay Lavelle. Ani ni Yuan, puno ng determinasyon. Nakangiti si Edmond habang sinasabi. Ikaw na bahala, Yuan. Basta tandaan mo, mahal na mahal ko yung anak ko. Huwag mo siyang paiiyakin. Pangako po, sir. Hindi ko siya sasaktan. Sagot ni Yuan na may ngiti sa labi. Habang patuloy sa kanilang pag-uusap, biglang dumating si Lavelle. Ano pinag-uusapan niyo, Papa? Yuan? Tanong ni Lavelle na halatang curious. Ngumiti si Edmond at sinabi. Wala anak. Si Yuan lang. May gustong sabihin sa'yo. Tumitig si Edmond kay Yuan. Tila binibigyan siya ng hudyat na ito na ang tamang oras. Nagkatinginan sina Yuan at Lavelle at nag-ipo ng lakas ng loob si Yuan. Lavelle, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Matagal ko nang gustong ipagtapat na mahal kita. Napaawang ang labi ni Lavelle sa gulat. Ano? Totoo ba yan, Yuan? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa pagkabigla at tuwa.
Oo, Lavelle. Seryosong sagot ni Yuan. Matagal na kitang mahal. Hindi ko lang alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Kaya kinausap ko muna si Papa mo. Tumingin si Lavelle kay Edmond na tumango bilang pangsang-ayon. Anak, si Yuan ay mabuting tao. Alam kong aalagaan ka niya ng buong puso. Napaluha si Lavelle sa mga narinig. Papa, Yuan, hindi na natapos si Lavelle ang sasabihin dahil niyakap siya ni Yuan ng mahigpit. Pangako, Lavelle, hindi kita bibiguin. Bulong ni Yuan habang yakap si Lavelle. Nagkatinginan ang mag-ama. Parehong puno ng pagmamahal at suporta para sa desisyon ni Lavelle. Salamat, Papa. Sabi ni Lavelle habang nakatingin kay Yuan. Ang puso niya ay puno ng pag-asa para sa kanilang kinabukasan. Matapos ang kanilang masayang pag-uusap, nagpasya si Lavelle na tawagan ng kanyang ina, si Bella, na kasalukuyang nasa States. Binuksan niya ang laptop at inihanda ang Skype para sa video call. Hi Mama! Kamusta po kayo dyan? Bati ni Lavelle nang sumagot si Bella sa tawag. Hi anak! Ayos naman ako dito. Ikaw, kamusta ka dyan? Sagot ni Bella. Nakangiti at halatang namimiss ang anak. Mama, may balita ako sa inyo. Sabi ni Lavelle, nangingiti habang tinitignan si Yuan na nasa tabi niya. Oh, ano yun anak? Tanong ni Bella. Curious at excited sa sasabihin ng anak. Si Yuan, Mama. Kami na. Sagot ni Lavelle na puno ng saya. Nagulat si Bella, ngunit agad nang umiti ng malaki. Talaga? Ay anak, I'm so happy for you. Mabuti at napakabait ni Yuan. Alam kong aalagaan ka niya. Salamat, Mama, sabi ni Lavelle. Kinausap muna niya si Papa bago siya nagsabi sa akin. Aba, that's very gentlemanly of him. Puri ni Bella kay Yuan. Yuan, please take care of my daughter. Alam kong nasa mabuting kamay siya. Promise po, Tita Bella. Mahal na mahal ko po si Lavelle. Sagot ni Yuan na puno ng sincerity. Okay, anak. I'm so happy for both of you. Just always remember to love and support each other, ha? And Lavelle, always communicate with us, kahit na malayo ako. Yes, Mama. Thank you po. Sagot ni Lavelle, umiiyak na sa tuwa. Alright, anak. Mag-ingat kayo dyan, ha? I love you both. We love you too, Mama. Sabay na sagot ni Lavelle at Yuan, puno ng pag-asa para sa kanilang masayang kinabukasan. Anak, inaatasan kita na maging CEO sa Casablanca Medical Center. After all, sa mga ginagawa mo at tulong, alam kong karapat-dapat ka dito. Saad ni Edmond. But Dad, dapat hindi lang ang desisyon mo ang masusunod. Kailangan din ang desisyon ng board members. Sagot ni Lavelle na tila hindi makapaniwala sa binanggit ng daddy niya. May point ka, anak. Bukas sa bukas, ipapatawag ko ang board member sa conference room. Thank you, Dad. Excuse me. Si Lavelle ay lumabas ng opisina ng kanyang ama na puno ng halo-halong emosyon. Hindi niya inaasahan ang malaking responsibilidad na ipinagkaloob sa kanya ni Edmond. Habang naglalakad sa hallway ng opisina, iniisip niya kung paano niya haharapin ang mga hamon bilang bagong CEO ng Casablanca Medical Center. Pagdating sa kanyang opisina, naupo si Lavelle sa kanyang upuan at pinilit na kalmahin ang sarili. Napagtanto niya na kailangan niyang maghanda para sa pulong kasama ang mga board members kinabukasan. Kailangan mapatunayan niya sa kanila na karapat-dapat siya sa posisyon. Tumukot siya ng isang notebook at nagsimulang gumawa ng listahan ng mga bagay na kailangan niyang ihanda.
Nagdesisyon siyang tawagan si Naomi, ang kanyang pinakamatalik na kaibigan, para humingi ng payo at suporta. Hello, Naomi? Pwede ba tayo magkita mamaya? May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Tanong ni Lavelle sa telepono. Sure, Lavelle. Kita tayo sa usual na coffee shop natin, ha? Sagot ni Naomi na agad na sumang-ayon. Habang nag-aayos si Lavelle para sa kanilang pagkikita, patuloy niyang iniisip kung paano niya haharapin ang bagong yugto ng kanyang buhay. Alam niyang maraming pagsubok ang darating, pero handa siyang harapin ang lahat ng iyon, lalo na at nasa tabi niya ang mga taong mahalaga sa kanya. Nagpunta si Lavelle sa kanilang usual na coffee shop kung saan naghihintay na si Naomi. Pagdating niya, nakita niya ang kaibigan na abala sa pagbabasa ng isang libro. Na makita siya ni Naomi, agad itong ngumiti at kumaway. Lavelle! Dito ka na! Bati ni Naomi. Umupo si Lavelle at ngumiti ng bahagya. Thanks for meeting me, Naomi. Kailangan ko talaga nakausap ngayon. Of course, Lavelle. Ano ba nangyari? Mukhang big deal ito eh. Tanong ni Naomi habang inilalapag ang libro sa mesa. Dad appointed me as the new CEO of Casablanca Medical Center. Sabi ni Lavelle, hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyari. Pero kailangan ko pang dumaan sa approval ng board members. Nagulat si Naomi at saglit na natahimik. Wow, Lavelle! That's huge! Congratulations! Alam kong kaya mo yan. Thanks, Naomi. Pero, kinakabahan ako eh. Paano kung hindi nila ako tanggapin? Paano kung hindi ko magawa ng maayos ang trabaho? Tanong ni Lavelle na puno ng pag-aalala. Huwag kang mag-alala. Kilala kita, Lavelle. Alam kong dedicated at hardworking ka. Besides, you had the support of your dad and I'm sure he wouldn't appointed you if he didn't believe in you. Paliwanag ni Naomi. Tumango si Lavelle at nagsimulang makaramdam ng kaunting ginhawa. Salamat, Naomi. You always know what to say. Nagpatuloy ang kanilang usapan tungkol sa mga plano ni Lavelle at kung paano siya maghahanda para sa pulong kasama ang mga board members. Si Naomi naman ay nagbigay ng mga payo at suporta sa kanyang kaibigan. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, nagpasya si Lavelle na bumalik na sa kanyang opisina upang simulan ng paghahanda. Habang naglalakad siya pauwi, pakiramdam niya ay mas handa na siya harapin ang mga hamon na darating sa medical center. Matapos ang pulong kasama ang mga board members, lumabas si Lavelle ng conference room na may ngiti sa kanyang labi. Napasa kanya ang boto ng mga board members at opisyal na siyang kinikilala bilang bagong CEO ng Casablanca Medical Center. Nang pumasok siya sa kanyang opisina, naroon si Yuan, ang kanyang boyfriend, na halatang nag-aalala. Lavelle, bakit ka pinatawag ni Tito Edmond? Anong nangyari? Tanong ni Yuan habang lumalapit sa kanya. Ngumiti si Lavelle at niyakap si Yuan. Guess what? Ako na ang bagong CEO ng Casablanca Medical Center. Nagulat si Yuan at nagliwanag ang kanyang mukha. Talaga? Wow, Lavelle! That's amazing! Congratulations! Alam kong kaya mo yan. Salamat, Yuan. Pero, sa totoo lang, kinakabahan pa rin ako. Ang laki ng responsibilidad na ito. Sabi ni Lavelle, hinahawakan ang kamay ni Yuan. Huwag ka mag-alala. Nandito lang ako para suportahan ka. Alam kong kakayanin mo yan. Ikaw pa, Lavelle. Ikaw ang pinakamagaling na tao para sa posisyong ito. Tugon ni Yuan na may pagmamalaki sa kanyang boses. Napangiti si Lavelle at naramdaman ng init na suporta mula sa kanyang nobyo. Salamat talaga, Yuan. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Always, Lavelle. Always here for you. Sabi ni Yuan habang hinahawakan ang kamay ni Lavelle na mahigpit.
Sa mga sumunod na araw, naging abala si Lavelle sa kanyang bagong responsibilidad bilang CEO. Patuloy siyang naghahanda para sa mga proyekto at meeting kasama ang mga board members. Sa bawat hakbang na ginagawa niya, naroon si Yuan, palaging handang tumulong at magbigay ng suporta. Isang gabi, matapos ang isang mahaba at nakakapagod na araw sa trabaho, nagpasya si Lavelle at Yuan na mag-date para mag-relax. Habang naglalakad sila sa tabi ng beach, nag-usap sila tungkol sa kanilang mga pangarap at plano sa hinaharap. Lavelle, proud na proud ako sa iyo. Alam kong marami ka pang mararating. Sabi ni Yuan habang yakap-yakap si Lavelle. Thank you, Yuan. Hindi ko ito magagawa kung wala ka sa tabi ko. Sagot ni Lavelle habang nakatingin sa mga bituin sa langit. Oh, nabalitaan ko. Ikaw pala ang bagong CEO ng Casablanca? May taray sa boses si Olivia, ang adopted daughter ni Edmund. Nakalabas ka na pala sa lungga mo, sa kulungan. Ano naman ngayon kung ako ang bagong CEO? Inggit ka? Pagtataray din ni Lavelle. Nagkaharap si Lavelle at Olivia sa hallway ng ospital. Kita sa mukha ni Olivia ang galit habang nakatitig kay Lavelle. Inggit? Sa'yo? Patawa ka. Huwag mong isipin na porket ikaw ang bagong CEO ay wala na akong magagawa. Sagot ni Olivia na may halong panunuya. Nagkibit balikat si Lavelle at kumiti ng malalim. Well, kung may magagawa ka, good luck. Pero alam mo, Olivia, mas mabuti siguro kung mag-concentrate ka na lang sa sarili mong buhay kaysa mambato ng putik sa iba. Hindi nagpapatalo. Lumapit si Olivia kay Lavelle at tumutok ang mga mata sa kanya. Tandaan mo, Lavelle, hindi pa tapos ang laban. Kung akala mo, ikaw lang ang may karapatang maging CEO, nagkakamali ka. Alam ko ang mga sikreto mo. Sumikip ang dibdib ni Lavelle, ngunit hindi siya nagpahalata. Kung may mga sikreto ako, I'm sure kaya kong panindigan ang mga iyon. Pero ikaw, Olivia, mag-isip ka nga muna bago ka magpahayag ng mga pagbabanta mo. Hindi lahat ng tao sa paligid ay kagaya ng mga kaibigan mo sa kulungan. Nagpanting ang tenga ni Olivia at hindi na napigilan ang sarili. You'll see, Lavelle. Mark my words, this isn't over. Bago pa makasagot si Lavelle, dumating si Yuan na halatang nagulat sa tensyon sa pagitan ng dalawa. What's going on here? Tanong niya. Tinitignan si Olivia at Lavelle ng salitan. Wala to, Yuan. May binabalak lang si Olivia na palaging kontra sa buhay ko. Sabi ni Lavelle habang hawak-hawak ang braso ni Yuan. Ngumiti si Olivia ng matamis pero puno ng poot. See you around, Lavelle, sabi niya bago tuluyang umalis. Pagkaalis si Olivia, huminga ng malalim si Lavelle at tumingin kay Yuan. Nagbalik na naman siya para manggulo. Sabi niya, Don't worry, Lavelle. Nandito ako para protektahan ka. Huwag mo siyang pansinin. Focus ka na lang sa trabaho mo at sa mga tao na nagmamahal sa iyo. Sabi ni Yuan, hinahaplos ang likod ni Lavelle para kalmahin ito. Napangiti si Lavelle at niyakap si Yuan na mahigpit. Thank you, Yuan. Alam kong basta magkasama tayo, kaya natin lahat ng pagsubok. I'm always here for you. Nagpatuloy si Lavelle sa kanyang trabaho bilang CEO, basta terminado na magtagumpay at patunayan sa lahat, lalo na kay Olivia, na karapat-dapat siya sa posisyon. Makaraan ng ilang araw, pinatawag ni Edmund si Lavelle sa kanyang opisina. Pagpasok niya, nakita niyang seryoso ang mukha ng kanyang ama. Lavelle, kailangan natin mag-usap. Sabi ni Edmund habang tinuturo ang upuan sa harap ng kanyang mesa. Umupo si Lavelle at hinanda ang sarili para sa kung ano man na pag-uusapan nila. Ano po yun, Dad? May narinig akong balita
na nagkaroon ng bangayan sa pagitan mo at ni Olivia. Totoo ba to? Tanong ni Edmond, diretso sa punto. Tumango si Lavelle. Opo, Dad. Nagkita kami sa hallway at nagkaroon ng sagutan. Siya ang unang lumapit at nagsimula ng pagtatalo. Huminga ng malalim si Edmond at sandaling tumahimik. Alam mo, Lavelle, mahirap ang sitwasyon natin ngayon. Si Olivia ay may mga sariling pinagdadaanan at alam kong hindi madaling makipag-ayos sa kanya, pero kailangan kong malaman ang buong pangyayari. Ikinuwento ni Lavelle ang buong nangyari mula sa taring na salita ni Olivia hanggang sa kanyang mga banta. Hindi ko naman po siya inaway, Dad. Sinagot ko lang ang mga sinabi niya. Ayoko rin pong palalain ang sitwasyon, pero hindi ko rin pwedeng hayaan na lang siya. Napatango si Edmond at lumambot ang kanyang muka. Naiintindihan ko, anak. Mahirap talaga ang sitwasyon ninyo ni Olivia, pero bilang CEO, kailangan mong maging mas mahinahon at mas maingat sa pakikipag-ugnayan, lalo na sa mga taong may galit o ingkit sa'yo. Tumango si Lavelle. Naiintindihan ko po, Dad. Susubukan kong maging mas maingat. Pero, paano natin naharapin si Olivia? Para hindi po siya titigil hanggat hindi siya nakakaganti. Alam kong mahirap ito, Lavelle, pero subukan nating hanapin ng paraan para makipag-usap kay Olivia ng mahinahon. Hindi ko gusto ang tensyon sa pagitan ninyo at nais ko magkasundo kayo kahit papaano. Subukan nating kausapin siya ng mas maayos, sabi ni Edmond. Napabuntong hininga si Lavelle para sumang-ayon dito. Sige po, Dad. Gagawin ko ang makakaya ko. Salamat, Lavelle. Alam kong mahirap ito, pero naniniwala ako sa kakayahan mong ayusin ang anumang pagsubok. Sabi ni Edmond, nilapitan si Lavelle at hinawakan ng kanyang balikat. Paglabas si Lavelle mula sa opisina ng kanyang ama, napag-isipan niyang pag-isipang mabuti ang kanilang naging pag-uusap. Alam niyang magiging mahirap ang pakikipag-ayos kay Olivia, pero kailangan niya subukan para sa kapakanan ng kanilang pamilya at ng kumpanya. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang opisina, nagdesisyon siyang maghanda ng plano kung paano haharapin si Olivia sa paraang maayos at mapayapa. Ilang araw matapos ang usapan nila ni Edmond, nagdesisyon si Lavelle na subukan makipag-ayos kay Olivia. Nagpunta siya sa opisina ni Olivia at kumatok sa pinto. Olivia, pwede ba tayo mag-usap? Tanong ni Lavelle na may halong pag-aalala at determinasyon. Tumingin si Olivia mula sa kanyang mesa at itinaas ang kilay. Bakit? May bago ka na namang sasabihin para mang-inis? Sagot niya na puno ng taray. Huminga ng malalim si Lavelle at pumasok sa loob ng opisina. Gusto ko lang sana tayo magkaayos. Para ito sa kapakanan ng lahat, lalo na ni Daddy. Natawa si Olivia at tumayo mula sa kanyang upuan. Magkaayos? After everything? Hindi ako ang tipo ng tao na madaling nagpapatawad, Lavelle, lalo na sa tulad mo. I know it's hard, Olivia, pero kailangan natin subukan. Ayokong patuloy na maging ganito ang relasyon natin. Sabi ni Lavelle, sinusubukang maging kalmado. Relasyon? Anong relasyon? Hindi ko kailangan makipag-ayos sa'yo para sa ikabubuti ng kumpanya. At siguradong hindi ko kailangan makipag-ayos para sa sarili ko. Sigaw ni Olivia, lumapit kay Lavelle na tila nagbabantang makikipag-away. Olivia, please. Hindi ito tungkol sa personal na issue natin. Ito ay para sa kapakanan ng kumpanya at ng pamilya natin. Sabi ni Lavelle, pilit na ipinapaliwanag. Pero tila mas lalong uminit ang ulo ni Olivia. Hindi mo naiintindihan, Lavelle. Hindi lahat ng bagay ay maaayos sa simpleng pag-uusap. At hindi mo basta-basta mababago ang nararamdaman ko. Naging mas mainit ang pagtatalo nila at lumala ang sagutan. Parang aso't pusa silang nagbabangayan. Walang gustong magpatalo. Alam mo, Olivia,
Hindi ako nandito para makipag-away. Pero kung ganito ka mag-isip, paano tayo magkakaroon ng maayos na working relationship? Tanong ni Lavelle, halos mawalan na ng pasensya. Wala akong pakialam sa working relationship na sinasabi mo. Ang gusto ko lang, mawala ka sa posisyon na yan. Hindi ka karapat-dapat. Sigaw ni Olivia. Halos masabunutan na si Lavelle. Hindi na napigilan ni Lavelle ang sarili at sumagot na matindi. Ikaw ang walang karapatan dito, Olivia. Huwag mong isisi sa akin ang lahat ng problema mo. Kung may problema ka sa sarili mo, ayusin mo yan. Bastos ka talaga, Lavelle. Wala kang alam kundi ang sarili mo. Sigaw ni Olivia habang umaalis sa opisina at binabagsak ang pinto. Baka nalimutan mo. Sampid ka lang dito. Ampon ka lang sa pamilyang to, kaya ayusin mo ang ugali mo. Pulyaw ni Lavelle. Habang nakatayo si Lavelle, napagtanto niyang mahirap talaga makipag-ayos kay Olivia. Pagkabulyaw ni Lavelle, biglang huminto si Olivia sa kanyang paglabas ng opisina at humarap muli kay Lavelle na mas lalo pang nagngingit-ngit sa galit. Sampid? Ampon? Ang kapal na mukha mo, Lavelle. Kung ampon man ako, mas karapat-dapat rin akong respetuhin dahil nagawa akong mahalin ng pamilyang ito ng totoo. Sagot ni Olivia na halos sumabog na sa galit. Kung talagang mahal mo ang pamilyang ito, bakit puro problema ang dala mo? Lahat na lang ng ginagawa mo, puro perwisyo. Tugon ni Lavelle, hindi na rin nagpipigil. Problema? Ang totoo, ikaw ang problema. Sa tuwing nandyan ka, walang ibang iniisip si Daddy kundi ikaw. Ano meron ka na wala ako? Balik ni Olivia, ang mga matay naglalagalab sa galit. Huwag mo kong idamay sa insecurities mo, Olivia. Kung may mga bagay na hindi mo makuha, hindi ko kasalanan yun. Siguro, kailangan mong tignan ang sarili mo sa salamin at tanungin kung bakit nga ba walang nagtitiwala sa'yo. Sagot ni Lavelle na mas lalong nagpapainit ang sitwasyon. Sa tindi ng galit lumapit si Olivia kay Lavelle, tila ba handa na ito makipagsabunutan. Kung ganon, ang tingin mo, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Sigaw niya habang itinutulak si Lavelle palayo. Halos mawalan ng balanse si Lavelle pero agad siyang nakabawi. Baka nga, Olivia. Baka nga wala na tayong dapat pag-usapan pa. Sabi niya nang may lamig sa boses. Nagsama ang galit at luha sa mga mata ni Olivia. Ayusin mo ang sarili mo, Lavelle. Huwag kang magpapakasigurado sa posisyon mo. Sa huli, malalaman mo rin na walang halaga ang lahat ng ito kung walang respeto at pagmamahal ang mga tao sa paligid mo. Sabing may pamimilit sa boses si Olivia bago tuluyang lumabas ang opisina. Naiwang mag-isa si Lavelle sa loob ng opisina. Humihingil sa tindi ng kanilang sagutan. Alam niyang mas lumala ang sitwasyon nila ni Olivia at hindi niya alam kung paano pa ito maaayos. Biglang bumukas ang pinto at tumating si Yuan. Babe, okay ka lang? Tanong ni Yuan na mapansin ang mukha ng girlfriend. Oh babe, hindi ka ba pumasok sa firm mo? Tanong ni Lavelle. Wala na babe. Sagutin mo nga ang tanong ko. Okay ka lang ba? Bakit nakasimangot ang mukha mo? Nag-alalang tanong ni Yuan. Nakatitig si Lavelle kay Yuan. Ramdam ang pag-aalala sa boses ng kanyang nobyo. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Babe, nagkaroon kami ng matinding sagutan ni Olivia. Sinubukan ko talaga makipag-ayos. Pero mas lumala pa ang sitwasyon, sabi ni Lavelle. Halatang pagod at nabibigatan sa nangyari. Lumapit si Yuan at niyakap si Lavelle na mahigpit. I'm sorry to hear that, babe. Alam kong mahirap ang sitwasyon ninyo, pero ginawa mo na ang lahat na makakaya mo. Hindi mo kontrolado ang reaksyon ni Olivia. Alam ko, pero pakiramdam ko, wala na talagang pag-asa na magkaayos kami. Lahat ng sinabi niya parang patuloy na bumabalik sa isip ko. Sagot ni Lavelle habang nakasandal sa dibdib ni Yuan.
Hinaplos ni Yuan ang buhok ni Lavelle at bumulong. Babe, wag mong hayaan na kontrolin ka ng mga sinabi ni Olivia. Alam mo kung sino ka at kung ano ang kaya mong gawin. Hindi mo kailangan patunayan na sarili mo sa kanya. Mas mahalaga ang kung paano mo ginagawa ang trabaho mo at kung paano mo pinapahalagahan ang mga taong mahalaga sa iyo. Salamat, Yuan. Kailangan ko talaga ng mga salitang yan ngayon. Sabi ni Lavelle, mas nakaramdam ng ginhawa sa presensya ni Yuan. Nandito lang ako, Lavelle. Sa lahat ng oras at sa lahat ng pagsubok. Hindi kita iiwan. Tugon ni Yuan. Pinapatatag ang loob ni Lavelle. Nagpasya silang magpahinga muna sa opisina ni Lavelle. Habang nakaupo silang magkatabi, nag-usap sila tungkol sa mga plano ni Lavelle para sa kumpanya at kung paano niya haharapin ang mga darating na hamon. Babe, alam ko mahirap ang sitwasyon, pero magtiwala ka sa sarili mo. Marami kang nagawa at marami ka pang magagawa. Nandito lang ako para suportahan ka. Sabi ni Yuan, hawak ang kamay ni Lavelle. Thank you, Yuan. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ko haharapin lahat ng ito kung wala ka. Sagot ni Lavelle. Ramdam ang pagmamahal at suporta mula sa kanyang nobyo. Nandito lang ako, babe. Hindi kita pababayaan. Sagot ni Yuan, nakangiti. Sa mga sumunod na araw, mas pinagtibay ni Lavelle ang kanyang determinasyon na maging isang mahusay na CEO. Buong puso siyang nagtrabaho, inaral ang bawat aspeto ng kanilang kumpanya at nagsikap na maunawaan ang mga bagong hamon na kinakaharap nito. Isang hapon, habang abala siya sa pag-aaral ng mga ulat, tumunog ang kanyang telepono. Hello, Lavelle? Bati ng kanyang boyfriend na si Yuan sa kabilang linya. Pwede ba kitang ayain lumabas mamayang gabi? May alam akong magandang restaurant na gusto kong subukan natin. Napangiti si Lavelle at saglit na nakalimutan ng kanyang mga alalahanin sa trabaho. Sige, Yuan. Anong oras tayo magkikita? Mag-alas 7. Suduin kita sa opisina. Sagot ni Yuan. Okay, see you later. Paalam ni Lavelle. Sabay balik sa kanyang mga gawain. Ngunit, sa pagkakataong ito, may kasamang pananabik sa kanilang date mamaya. Pagdating ng alas 7, naramdaman ni Lavelle ang kaba at saya habang hinihintay si Yuan sa lobby ng kanilang opisina. Hindi nagtagal, nakita niya itong papasok na may daladalang bouquet ng mga bulaklak. Hi, babe. Bati ni Yuan, sabay abot ng mga bulaklak. Para sa'yo. Salamat, babe. Ang ganda ng mga ito. Tugon ni Lavelle na may matamis na ngiti. Umalis silang magkasama at tumiretso sa isang kilalang restaurant sa lungsod. Pagpasok nila, ramdam agad ni Lavelle ang romantic ambience ng lugar. Naupo sila sa isang mesa na malapit sa bintana, kung saan tanaw ang mga ilaw ng syudad. Ang ganda ng lugar na to, sabi ni Lavelle habang tinitignan ang paligid. Alam ko magugustuhan mo. Sagot ni Yuan. Kamusta naman ang trabaho? Medyo nakakapagod pero masaya rin. Marami akong natutunan at lalo akong nagiging determinado. Ani ni Lavelle. Alam kong kaya mo yan. Sabi ni Yuan na may pag-aalalang tingin. Pero huwag mong kalimutan magpahinga rin at maglaan ng oras para sa sarili mo. Ngumiti si Lavelle at hinawakan ng kamay ni Yuan. Salamat, Yuan. I appreciate your support. Habang nagpatuloy ang kanilang gabi, mas lalong naramdaman ni Lavelle ang pagmamahal at suporta ni Yuan. Babe, tignan mo nga yun. Utos si Yuan. Ang alin? Tanong ni Lavelle. Parang wallet yan eh. Nahulog. Saad ni Yuan, nilapitan ni Lavelle ang wallet. Dinampot niya ito at iniabot sana niya ang wallet ay biglang naglabas si Yuan ng maliit na box. Nakapatong ang isang singsing. Babe, will you marry me?
Kinakabahang tanong ni Yuan kay Lavelle, sabay sa malawak nitong ngiti. Nagulat si Lavelle at sandaling napako sa kanyang kinatatayuan. Pakiramdam niya ay tumigil ang oras habang tinititigan niya ang maliit na box na hawak ni Yuan. "Babe?" tanong niya. Halos hindi makapaniwala sa nangyayari. Lumuhod si Yuan sa harap ni Lavelle. Hawak pa rin ang box na may singsing. Lavelle, alam kong marami pa tayong mga pangarap na gusto nating abutin. Pero gusto kong makasama ka sa bawat hakbang ng ating mga buhay. Will you marry me? Naramdaman ni Lavelle ang mga luha sa kanyang mga mata habang nakatingin kay Yuan. Hindi niya mapigilan ang pagngiti. "Yes, Yuan. Oo, pakakasalan kita." Tumayo si Yuan at niyakap si Lavelle ng mahigpit. Habang pinapalakpakan sila ng mga taong nasa restaurant, isinuot ni Yuan ang singsing sa daliri ni Lavelle at pareho silang napuno ng saya at pagmamahal. Mahal na mahal kita, Lavelle. Sabi ni Yuan, tila hindi pa rin makapaniwala sa kasiyahan. "Mahal na mahal din kita, Yuan." Sagot ni Lavelle habang hinahaplos ang mukha ni Yuan. "Salamat sa lahat ng pagmamahal at suporta mo. Kasama kita sa lahat ng laban." Nagpatuloy ang gabi nila na puno ng ngiti. Isang araw, habang nagsuscroll si Olivia sa Instagram, nakita niya ang post ni Yuan at Lavelle na engaged na. Agad siyang nag-init ang ulo at hinigpitan ang hawak sa kanyang telepono. "Engaged na pala kayo, ha? Puwes, ngayon, hindi ko hahayaang maging masaya kayo." Bulyaw ni Olivia sa sarili habang puno ng galit ang kanyang mga mata. Kinaumagahan, pinuntahan ni Olivia si Lavelle sa opisina. Pumasok siya ng walang appointment at nilapitan si Lavelle na abala sa kanyang trabaho. "Lavelle, anong akala mo sa sarili mo?" Simula ni Olivia nang may panggigigil. "Akala mo ba makukuha mo na ang lahat ng gusto mo?" Tumaas ang kilay ni Lavelle at huminto sa kanyang ginagawa. Tumayo siya at hinarap si Olivia. "Anong problema mo, Olivia? Hindi ka ba natutuwa para sa amin ni Yuan?" "Natutuwa? Huh, bakit ako matutuwa?" Sagot ni Olivia nang may pangiinsulto. "Hindi mo siya deserve, Lavelle. Hindi ka bagay kay Yuan." Ngumiti si Lavelle. Ngunit halata ang pagkairita sa kanyang mga mata. "Olivia, alam kong may pinagsamaan kayo ni Yuan noon. Pero matagal na yun. Kami na ngayon at engaged na kami. Wala ka nang magagawa doon." Hindi nagpapatinag si Olivia at mas lalong itinaas ang boses. "Gagawin ko ang lahat para hindi kayo maging masaya. Huwag mong akalaing papayag ako na makuha mo siya ng ganoon-ganoon na lang." Tumingin ng diretso si Lavelle kay Olivia. "Gusto mo bang malaman kung bakit ako ang pinili ni Yuan? Dahil sa lahat ng pinagdaanan namin, nagkakaintindihan kami at nagmamahalan kami ng totoo. Hindi kita hahayaang guluhin ang buhay namin, Olivia." Nagtatalim ang mga mata ni Olivia. "Makikita natin, Lavelle. Makikita natin." Tumalikod si Olivia at umalis sa walang paalam. Nanatili si Lavelle sa kanyang kinatatayuan. Pinag-iisipan ang nangyari. Alam niyang hindi basta-basta matatapos ang problema kay Olivia. Pero handa siyang harapin ito para sa kanilang pagmamahalan ni Yuan. Galit na galit na umalis si Olivia sa opisina ni Lavelle. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng mas malaking hakbang para masira ang relasyon ni Lavelle at Yuan. Pinuntahan niya ang kanyang amang si Edmond na malapit lang ang opisina sa kanila. "Daddy, kailangan ko ng tulong mo." Umiiyak na pakiusap ni Olivia habang pumasok sa opisina ni Edmond. "Ano na naman ang problema, Olivia?" Tanong ni Edmond habang tinatanggal ang kanyang salamin at tumayo mula sa kanyang mesa. "Engaged na sina Lavelle at Yuan. Hindi mo ba naintindihan?
Kailangan mo silang paghiwalayin, Daddy. Hindi pwede mangyari to. Pulyaw ni Olivia habang humahagulhol. Nagulat si Edmund sa narinig. Alam niyang may sama ng loob si Olivia kay Lavelle, pero hindi niya inaasahan na ganito kalalim ang galit ng anak. Olivia, hindi mo maaaring ipilit ang gusto mo sa ibang tao. Kung mahal nila ang isa't isa, wala tayong karapatang paghiwalayin sila. Pero Daddy, kailangan mong gawin ito para sa akin. Hindi ko kayang makita silang masaya habang ako'y nagdurusa. Umiiyak na sabi ni Olivia, halos lumuhod na sa harapan ng ama. Napabuntong hininga si Edmund. Mahal niya si Lavelle, pero mahal din niya si Olivia na parang tunay niyang anak. Alam niyang hindi makatarungan ang hinihiling ng kanyang anak. Olivia, naiintindihan ko ang nararamdaman mo, pero hindi ako papayag na guluhin ang kaligayahan ni Lavelle at Yuan. Mahal nila ang isa't isa at karapatan nilang maging masaya. Hindi makapaniwala si Olivia sa sagot ng kanyang ama. Hindi mo talaga ako tutulungan? Ganoon mo na ba kamahal si Lavelle? Olivia, mahal kita, pero hindi kita matutulungan sa ganitong paraan. Kailangan mong matutunan na hindi lahat ng bagay ay makukuha natin. Minsan kailangan nating tanggapin na may mga bagay na hindi natin kontrolado. Malumanay na sagot ni Edmund. Naiinis at nawawala ng pag-asa si Olivia. Tumayo siya at umalis sa opisina ng kanyang ama nang walang paalam. Nagtitimping galit habang naglalakad palabas. Alam niyang hindi pa ito ang katapusan. Ngunit sa kabila ng lahat, nangingibabaw pa rin ang pagmamahal ni Edmund kay Lavelle at ang kanyang kagustuhang protektahan ang kaligayahan ng mga taong mahalaga sa kanya. Sa kalagitnaan ng isang abalang hapon, tahimik na pumasok si Edmund sa opisina ni Lavelle. Nagulat si Lavelle sa biglaang pagdating ng kanyang ama. "Dad, anong ginagawa mo dito?" Tanong ni Lavelle habang inilapag ang hawak ng mga dokumento. May kailangan tayong pag-usapan. Seryosong sagot ni Edmund habang naupo sa upuan sa harap ng mesa ni Lavelle. Si Olivia. Bumuntong hininga si Lavelle. Alam niyang mahirap na usapan ang mga ganitong bagay. Ay, ano na naman ang ginawa ni Olivia? Pumunta siya sa opisina ko kanina. Galit na galit dahil sa engagement mo kay Yuan. Simula ni Edmund. Pinipilit niya akong paghiwalayin kayo. Napailing si Lavelle. Hindi ko alam kung bakit hindi niya ako kayang tanggapin. Alam ko may sama siya ng loob, pero hindi ko inasahan na aabot siya sa ganito. Alam ko mahirap ito para sa inyong dalawa, sabi ni Edmund. Ngunit, hindi tama ang ginagawa ni Olivia. Sinubukan ko siyang paliwanagan, ngunit matigas ang kanyang ulo. Kailangan natin maging maingat, Lavelle. Mahal ko kayo pareho, ngunit may mga bagay na hindi ko maaaring suportahan. Salamat, Dad. Malungkot na sabi ni Lavelle. Gusto ko lamang ng katahimikan sa buhay namin ni Yuan. Sana'y matutunan din ni Olivia na tanggapin na lang ang nangyari. Tumayo si Edmund at hinawakan ng kamay ng anak. Mahal ko kayo ni Yuan. Gusto ko lang na maging masaya kayo. Mag-iingat ka, Lavelle. Alam kong matatag ka, pero hindi ko gustong may masamang mangyari sa inyo dahil sa galit ni Olivia. Salamat, Dad. Naiintindihan ko. Gagawin ko ang lahat para maprotektahan ang relasyon namin ni Yuan. Matapang na tugon ni Lavelle. Nagtungo si Edmund palabas sa opisina. Iniwan si Lavelle na nag-iisip ng mga susunod na hakbang. Babe, 1 linggo na lang. Araw na ng kasal natin. Ani ni Yuan na may mga ngiti sa labi. Oo nga, babe. Mabuti na lang at maayon na asikaso ang wedding documents. Sagot ni Lavelle. Naglalambing na rin ang ngiti sa kanyang mga labi. Hindi ko pa rin maalis sa isip ko ang mga plano natin para sa honeymoon. Sabi ni Yuan habang iniisip ang mga destinasyon na kanilang pinag-uusapan. Mas excited pa yata ako sa honeymoon kaysa sa mismong kasal. Pabilong dagdag niya.
Napatawa si Lavelle sa sinabi ng kanyang fiancé. Ikaw talaga? Pero, totoo yan babe. Talagang pinangarap ko na magkaroon tayo ng oras para makapag-relax at magsama ng mas matagal, malayo sa lahat ng stress. Hinawakan ni Yuan ang kamay ni Lavelle at tinitigan ito ng malalim. Gusto kong siguraduhin na magiging masaya ka sa lahat ng oras. Hindi lang sa honeymoon. Gusto kong bawat araw ng buhay natin ay maging espesyal. Tumango si Lavelle, punong-puno ng pagmamahal sa mga mata. Alam kong magiging masaya tayo, babe. Pinangako na natin sa isa't isa na alagaan natin ang ating pagmamahalan. At yun ang pinakamahalaga. At lagi ka nandito para sa akin, Lavelle. Alam ko na kahit anong mangyari, hindi tayo magpapadala sa mga pagsubok. Seryosong sabi ni Yuan habang pinipisil ang kamay ng kanyang minamahal. Opo, babe. Magkakasama tayo sa lahat ng laban. Sagot ni Lavelle. Kahit pa si Olivia. Alam ko na kakayanin natin. Basta't magkasama tayo. Oo, kakayanin natin. Sagot ni Yuan na puno ng determinasyon. Sa bawat hakbang, sa bawat hamon, nandito tayo para sa isa't isa. Nagyakap ang dalawa. Puno ng pagmamahal at pag-asa para sa kanilang kinabukasan. Sa kabila ng kanilang mga pinaplano, hindi mapigilan ni Lavelle ang pag-aalala tungkol sa maaaring gawin ni Olivia. Tumitig siya sa mga mata ni Yuan. Alam niyang kailangan nilang maging handa sa anumang mangyayari. Babe, simula ni Lavelle. Alam kong malapit na ang kasal natin. Pero, hindi ko maiwasang mag-alala kay Olivia. Baka gumawa siya ng paraan para guluhin tayo. Hinawakan ni Yuan ang magkabilaang balikat ni Lavelle. Tinapik ito ng bahagya at hinagod ang kanyang likod. Alam ko, Lavelle. Pero tandaan mo, hindi tayo papatalo sa kahit ano. May mga kaibigan at pamilya tayo na handang sumuporta. Hindi tayo nag-iisa sa laban na ito. Nakahinga ng maluwag si Lavelle sa sinabi ni Yuan. Salamat, babe. Alam kong tama ka. Kailangan lang nating maging matatag. Nabiglang nagring ang telepono ni Lavelle. Napatingin sila pareho sa screen at nakita nilang si Edmond ang tumatawag. Nagkatinginan sila ni Yuan at naramdaman ni Lavelle na baka may mahalagang balita ang kanyang ama. Lavelle, anak, kailangan natin mag-usap. Seryosong sabi ni Edmond sa kabilang linya. May nalaman ako tungkol kay Olivia. May binabalak siya at kailangan nating paghandaan. Nabahala si Lavelle sa narinig. Anong balak niya, Dad? Plano niyang guluhin ang kasal ninyo. Diretsong sagot ni Edmond. Nakipag-ugnayan siya sa ilang kakilala niya para magdulot ng gulo sa araw mismo ng kasal. Pero huwag kang mag-alala, anak. Gagawin ko ang lahat para mapigilan siya. Salamat, Dad. Kailangan ko talaga ng tulong mo. Sabi ni Lavelle na puno ng pangamba. Ayoko masira ang araw na ito dahil sa kanya. Nandito lang ako, anak. Huwag kang mag-alala. May plano ako para masiguro magiging maayos ang lahat. Pagtitiyak ni Edmond. Matapos ang tawag, binalita ni Lavelle kay Yuan ang nalaman. Babe, si Dad ang tumawag. Sinabi niyang may plano si Olivia na guluhin ang kasal natin. Pero tutulungan niya tayo para mapigilan ito. Nagpupuyos ang galit sa mga mata ni Yuan. Hindi niya tayo magugulo, Lavelle. Gagawin ko ang lahat para protektahan ka at ang araw na iyon, magkakasama tayo sa laban na ito. Tumango si Lavelle at niyakap na mahigpit si Yuan. Salamat, babe. Alam kong magiging maayos ang lahat basta't magkasama tayo. Nagtitigan silang dalawa, puno ng determinasyon at pagmamahalan. Sa mga sumunod na araw, nagtulungan sina Lavelle at Yuan kasama si Edmond upang masiguro na mapipigilan ang anumang plano ni Olivia. Nagtakda sila ng mga seguridad sa araw ng kasal.
Nagbantay ng mga tauhan sa paligid ng venue at nagkaroon ng maigting na komunikasyon sa mga bisita at suppliers. Sa mismong araw ng kasal, habang naglalakad si Lavelle papunta sa altar kasama ang kanyang ama, napansin niya si Olivia na nag-aabang sa gilid. Ngunit sa halip na maramdaman ang takot, naramdaman niya ang lakas ng pagmamahal at suporta mula sa kanyang pamilya at kay Yuan. Nang magtapat na sila ng kanilang mga panata ng pagmamahal sa harap ng mga bisita, wala nang pumigil pa sa kanilang pagmamahalan. Sa wakas, naging isa na sila sa isa't isa sa harap ng Diyos at ng kanilang mga mahal sa buhay. Pagkatapos ng seremonya, lumapit si Olivia kay Lavelle, puno ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Lavelle, patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko. Wala akong intensyong guluhin ang kasal ninyo. Patawad. Pinanghawakan ni Lavelle ang kamay ni Olivia, puno na pangunawa. Olivia, alam ko na may pinagdadaanan ka rin. Patawad din sa aking mga pagkukulang. Sana'y magkaroon tayo ng pagkakataon na mag-usap ng maayos pagkatapos ang lahat ng ito. Nagyakapan silang dalawa, puno ng pasasalamat sa pagpapatawad at pag-unawa. Alam nilang mahirap ang mga nangyari, ngunit sa kabila ng lahat, naging daan ito upang mas lalong tumibay ang kanilang pagkakaibigan at pagkakaunawaan. Pagkatapos ng kanilang kasal, nagpasya sina Lavelle at Yuan na magkaroon ng pribadong sandali upang pag-usapan ang nangyari kay Olivia. Gusto nilang maayos ang anumang sama ng loob at magkaroon ng closure sa mga pangyayari. Napakalaking bagay na nagpatawad ka kay Olivia. Simula ni Yuan habang hawak ang kamay ni Lavelle. Alam kong hindi madali yun para sa'yo. Totoo yun, babe. Sagot ni Lavelle. Pero alam mo, naisip ko na mas mahalaga pa rin ang pagpapatawad at pagbibigayan. Hindi tayo magiging masaya kung may sama ng loob tayo sa isa't isa. Mahal kita, Lavelle. At salamat sa pagiging matatag mo sa mga pagsubok na ito. Sabi ni Yuan, puno ng pagmamahal sa kanyang mga mata. Hindi ko ipagpapalit ang kahit ano sa ating pagsasama. Mamahalin din kita, Yuan. Hindi lang sa mga magagandang bagay, kundi pati na rin sa mga pagkakataong mahirap. Tugon ni Lavelle, puno ng pagsasalamat. Ang importante ay magkasama tayo sa lahat ng pagsubok. Sa kanilang pag-uusap, naging malinaw sa kanilang dalawa na ang pagpapatawad at pagmamahal ay mahalaga sa pagtataguyod ng kanilang relasyon. Nang malaman ni Olivia ang balita na buntis si Lavelle, nagkaroon sila ng maliit na selebrasyon kasama ang pamilya ni Lavelle. Masayang ibinalita ni Lavelle ang magandang balita sa kanyang ina at kay Edmond, na lubos na ikinatuwa ng dalawa. Anak, ang laki ng pasasalamat ko sa Diyos sa biyayang ito. Sabi ni Mami Bella, may luha sa kanyang mga mata. Isang magandang pamana ito sa amin at sigurado akong magiging mabuting magulang kayo ni Yuan. Oo nga, anak. Ang bata ay biyayang walang kapantay. Dagdag ni Edmond na may ngiti sa labi. Alam kong magiging mabuting magulang kayo ni Lavelle at hindi mo kailangan mag-alala. Lagi kaming nandito ni Mami Bella para suportahan kayo. Tumango-tango si Lavelle, puno ng pasasalamat sa suporta ng kanyang pamilya. Salamat, Mami. Salamat, Daddy. Pangako, gagawin namin ni Yuan ang lahat para maging mabuting magulang sa aming magiging anak. Nagpatuloy ang kanilang pagsasaya at pagdiriwang sa magandang balita. Na magtagpo ulit sina Olivia at Lavelle, hindi na tila may galit o sama ng loob sa pagitan nila. Sa halip, puno ng pagtanggap at pagmamahal ang nangingibabaw sa kanilang pag-uusap. Congratulations, Lavelle. I'm genuinely happy for you. Sabi ni Olivia, ngiting puno ng sincerity sa kanyang mga mata. Thank you, Olivia. I appreciate it. Tugon ni Lavelle,
May ngiti rin sa kanyang mga labi. I hope we can move forward from everything that happened. Tumango si Olivia. Oo, sana nga. Hindi ko naman gustong maging hadlang sa kaligayahan mo. Mahalaga sa akin ang kapakanan mo at ni Yuan. Naramdaman ni Lavelle ang sinseridad sa boses si Olivia. Salamat sa pag-unawa, Olivia. Sana ay magkaroon tayo ng mas magandang samahan mula ngayon. Nagkasundo ang dalawa na maging magkaibigan, magkapatid, at suportahan ng isa't isa sa kanilang mga pagsubok at tagumpay. Sa pagbabagong ito, unti-unti ring nabuksan ang puso ni Olivia sa mga bagong pagkakataon at posibilidad sa buhay, pati na rin sa mga bagay na hindi niya inaasahan. Sa paglipas sa mga araw, unti-unti nang lumalim ang samahan ni Olivia at Lavelle. Nagkaroon sila ng mas malalim na pag-unawa sa isa't isa at naging malapit na magkaibigan. Isang araw, habang naglalakad sa park, napag-usapan nila ang mga pangarap at mga bagay na nais silang marating sa buhay. Alam mo, Olivia, kahit hindi naging madali ang naging simula ng pagkakaibigan natin, lubos akong nagpapasalamat na naging parte ka ng buhay ko. Sabi ni Lavelle, puno ng pasasalamat. Napangiti si Olivia. Ako rin, Lavelle. Hindi ko inakala na magiging ganito kaimportante sa akin. Salamat sa pagtanggap at pag-unawa. Isa ka sa mga taong nagturo sa akin na hindi dapat agad husgahan ng iba base sa unang impresyon. Dagdag ni Lavelle, puno na paghanga sa kabaitan ni Olivia. Naglakad sila ng ilang sandali na puno ng tawanan at mga kwentuhan. Oh babe, I heard na lumabas kayo ni Olivia. Tuluyan na nga nagkabati kayo. Saad ni Yuan. Yes babe, ang saya ko nga eh. Sagot ni Lavelle. Sana nga, magtuloy-tuloy na ang pagbabati ninyo ni Olivia. Mahalaga ang mga kaibigan sa buhay. Sabi ni Yuan, puno ng pag-asa. Oo nga babe, natutuwa rin ako at naging maayos ang lahat. Sagot ni Lavelle, puno ng pasasalamat. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap habang naglalakad sa park. Napunta ang usapan sa tungkol sa paglakinan siya ni Lavelle. Grabe babe, ang laki na ng tiyan mo. Ang ganda tignan, parang anghel na bumaba sa langit. Sabi ni Yuan na puno ng pagmamahal sa kanyang asawa. Napangiti si Lavelle. Salamat babe, excited na rin ako sa pagdating ng ating baby. Alam mo bang, ikaw ang naging inspirasyon ko para maging mas matatag at mapagkumbaba sa lahat ng ito? Seryoso ka babe? Napakaswerte ko naman. Mahal na mahal kita at ang ating magiging baby. Sabi ni Yuan na puno ng pag-ibig at pangako sa kanyang pamilya. Sa kanilang pag-uusap, lalong lumalim ang kanilang pagmamahalan at pangunawa sa isa't isa. Na magpatuloy ang kanilang paglalakad. Hindi mapigilan ni Yuan na mapansin ang isang magandang prenup shoot sa malapit na lugar. Babe, tignan mo yung prenup shoot na yan. Ang ganda no? Sabi ni Yuan na puno ng paghanga. Napatingin si Lavelle at napangiti. Oo nga, ang ganda na lang tingnan. Parang gusto ko rin ng ganyan pagdating ng panahon. Napangiti si Yuan. Bakit hindi natin pag-usapan? Tingin ko, bagay sa atin yung ganoong shoot. Oo nga, maganda rin yun. Pag-uusapan natin pagdating sa bahay. Sagot ni Lavelle na puno ng excitement sa posibilidad ng prenup shoot. Na makarating sila sa bahay, agad nilang pinag-usapan ang posibilidad ng prenup shoot para sa kanilang sarili. Babe, tingin ko, magandang ideya yung prenup shoot. Nakakatulong din yun para mas lalo nating ma-celebrate ang pagmamahalan natin. Sabi ni Lavelle na puno ng excitement. Oo nga babe, sana matuloy yan. Excited na rin ako magkaroon ng mga litrato natin na magkasama. Tugon ni Yuan
na puno ng pagmamahal at suporta. Sa kanilang pag-uusap, mas lalong tumibay ang kanilang pagmamahalan at pangako sa isa't isa. Handa silang harapin ang mga susunod na yugto ng kanilang buhay kasama ang kanilang magiging anak. Lumipas ang maraming buwan at dumating na ang pinakahihintay na araw para kina Lavelle at Yuan. Isang magandang umaga, nanganak si Lavelle sa kanilang unang anak na isang malusog na batang babae. Babe, salamat sa pagtulong sa akin sa lahat ng ito. Mahal na mahal kita, sabi ni Lavelle kay Yuan habang hawak ang kanilang sanggol. Napangiti si Yuan, puno ng pagmamahal. Mahal na mahal din kita, babe, at ang ating magiging anak. Alam mo bang, pinakamasayang araw ito sa buhay ko. Napaluha si Lavelle sa sobrang saya at pagmamahal. Oo, babe, ang saya-saya ko. Salamat sa pagiging mabuting asawa at ama. Matapos ang ilang araw, dumating ang kanilang pag-uwi sa kanilang tahanan kasama ang kanilang bagong silang na sanggol. Nagkaroon sila ng munting selebrasyon kasama ang kanilang pamilya at mga kaibigan. Maraming salamat sa lahat ng suporta ninyo. Hindi namin ito magagawa ng mag-isa ni Yuan, sabi ni Lavelle sa kanilang mga bisita, puno ng pasasalamat. Walang anuman, anak. Masaya kami para sa inyo ni Yuan. Alam namin na magiging maganda ang pagsasama ninyo bilang isang pamilya, sabi ni Bella na puno ng pagmamahal sa kanyang anak at manugang. Sa pagdating ng unang apo din na Edmund at Bella, hindi mapigilan ang kanilang tuwa at pagmamalaki sa munting bagong silang na sanggol. Anak, ang gwapo-gwapo ng aming apo, sabi ni Bella habang yakap-yakap ang bagong silang na sanggol. Oo nga, Bella. Parang kahapon lang, mga anak pa kayo ni Lavelle. Pero ngayon, may apo na tayo. Tugon ni Edmund na puno ng pagmamalaki sa kanyang pamilya. Nakangiti si Lavelle, puno ng pagmamahal sa kanyang anak. Salamat po sa pagmamahal ninyo sa aming anak, Mommy at Daddy. Alam ko pong magiging magandang lolo at lola kayo. Talaga namang napakabait at napakagwapo ng aming apo. Mahal na mahal namin kayo ni Edmund, pati na rin ang bagong silang na sanggol, sabi ni Mami Bella na puno ng pagmamahal at pangako sa kanilang pamilya. Napangiti si Edmund. Totoo yan, anak. Asahan mong susuportahan ka namin ni Mami Bella sa lahat ng bagay. Mahal na mahal ka namin. Nang dumating si Olivia kasama ang kanyang boyfriend, nagkaroon ng masayang pagtitipon sa bahay ni Lavelle at Yuan. Congratulations, Lavelle at Yuan. Ang ganda-ganda ng iyong baby, sabi ni Olivia, puno ng sincerity sa kanyang boses. Salamat, Olivia. Sobrang saya namin ng asawa ko sa pagdating mo at ang iyong boyfriend. Tugon ni Lavelle na puno rin ng pasasalamat. Matapos ang maikling pagsasalita, ipinakilala ni Olivia ang kanyang boyfriend. Mommy, Daddy, ito po si Mark, ang aking boyfriend. Nagulat, ngunit tuwang-tuwa sina Mommy Bella at Daddy Edmund sa pagkakaroon ng bagong miyembro sa kanilang pamilya. Mark, ito ang aking mga magulang, si Mommy Bella at si Daddy Edmund, sabi ni Olivia na puno ng excitement. Salamat sa pagtanggap sa akin sa inyong pamilya, Tita Bella at Tito Edmund. Mahal na mahal ko po si Olivia, sabi ni Mark na puno ng respeto at pagmamahal. Masaya kami para sa inyong dalawa, Olivia. Alam kong napakabait mong anak at sigurado akong magiging mabuting kasama si Mark sa ating pamilya, sabi ni Mami Bella na puno ng pag-asa sa kanilang pamilya. Napangiti si Olivia, puno ng pasasalamat at pagmamahal. Sa pagdating ni Mark, lalo pang lumawak at lumalim ang kanilang pamilya. Mas lalong lumigaya ang kanilang pagtitipon sa bahay.
Nagkaroon sila ng munting salo-salo kung saan nagkakwentuhan at nagtawanan ang lahat. Mark, salamat at naging parte ka ng aming pamilya ngayong araw. Masaya kami at tinanggap ka nila Mommy at Daddy ng buong puso. Sabi ni Olivia, puno ng pasasalamat. Salamat din sa pagtanggap sa akin. Napakabuti ng pamilya mo, Olivia. Alam kong magiging masaya tayong lahat. Tugon ni Mark, puno ng pagmamahal. Napangiti si Mami Bella. Salamat din sa pagpapakita ng pagmamahal kay Olivia, Mark. Alam kong mabuti ka at magiging mabuting kasama niya. Oo nga, Mark. Salamat sa pagmamahal mo kay Olivia. Sigurado akong magiging maganda ang samahan ninyo bilang magkasintahan. Sabi ni Daddy Edmund na puno ng suporta. Sa kanilang munting salo-salo, mas lalong lumakas ang pagkakaisa at pagmamahalan ng kanilang pamilya. Babe, alam mo, hindi pa rin ako makapaniwala na umabot tayo sa ganito. May munting anghel, may masayang pamilya, at napapaligiran na pagmamahal. Pagsisimula ni Lavelle habang nakatanaw sa kalangitan at parang binilang ang mga bituin. Ako din, babe. Hindi ako makapaniwala. Pero nandito tayo ngayon. Ani ni Yuan. Nagpatuloy ang pag-uusap ni Lavelle at Yuan habang nakatanaw sa kalangitan na puno ng pasasalamat at pagmamahal sa kanilang pamilya at sa isa't isa. Babe, alam mo ba? Kahit may mga pagsubok at hindi pagkakaintindihan sa ating buhay, hindi ko pinagsisisihan ang lahat. Dahil sa bawat pagsubok, mas lalo tayong lumalakas at lumalalim ang pagmamahalan natin. Sabi ni Lavelle, puno ng pag-asa. Oo nga, babe. Lahat ng pinagdaanan natin ay nagdala sa atin sa kung saan tayo ngayon at mas lalong nagpapatibay ng ating pagmamahalan. Tugon ni Yuan na puno rin ng pag-asa. Nagbalik tanaw sila sa mga nangyari sa kanilang buhay mula sa mga unang pagkakataon ng pagkikita hanggang sa pagdating ng kanilang mga anak. Sa bawat alaala, mas lalo nilang naiintindihan ang halaga ng pagmamahal, pagtitiwala at pagkakaisa sa kanilang pamilya. Mahal na mahal kita, Yuan, at ang ating mga anak. Alam kong magiging maganda ang hinahanap natin bilang isang pamilya. Sabi ni Lavelle, puno ng pagmamahal. Mahal na mahal din kita, Lavelle, at ang ating mga anak. Hindi ko ipagpapalit ang pamilyang ito sa kahit anumang bagay sa mundo. Tugon ni Yuan na puno rin ng pagmamahal. Nagdaan ang maraming buwan at nag-iisang taon na ang anak nilang lalaki na si Yusuf. Happy first birthday, anak! Bati ni Lavelle sa kanyang anak. Ngumiti din naman ang bata. Always remember na mahal ka namin ng mami mo. Ani din ni Yuan. Babe, hindi ako makapaniwala na isang taon na si Yusuf. Ang bilis ng panahon. Sabi ni Yuan habang hinahawakan ng kamay ni Lavelle habang nakatingin sa kanilang anak. Oo nga, babe. Parang kahapon lang. Binubuhat pa natin siya bilang bago silang na sanggol. Pero ngayon, nakakatayo na siya at nagsisimula na maglakad. Tugon ni Lavelle, puno na pagmamahal sa kanilang anak. Nang dumating ang mga bisita at pamilya, nagkaroon sila ng munting selebrasyon para sa kaarawan ni Yusuf. Happy birthday, Yusuf! Ang bilis mo namang lumaki! Sabi ng mga bisita, puno ng tuwa at pagmamahal. Salamat po sa inyong lahat sa pagpunta at sa pagmamahal para kay Yusuf. Pasasalamat ni Lavelle na puno ng kaligayahan sa piling ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Nagpatuloy ang kanilang selebrasyon na puno ng tawanan, kwentuhan at masayang alaala. Nagpunta sina Mami Bella at Daddy Edmund sa harapan ni Yusuf, puno ng pagmamahal sa kanilang mga mata. Happy first birthday, Yusuf! Ang bilis mo namang lumaki!
Mahal na mahal ka namin, sabi ni Mami Bella habang hinihilot ang likod ng bata. Oo nga anak, hindi namin namalayan ang paglipas ng panahon. Masaya kami na makita kang lumalaki ng malusog at masigla. Dagdag ni Daddy Edmond na puno ng pagmamahal at pagmamalaki. Pinigyan nila na mahigpit na yakap at halik sa pisngi si Yusuf na tila masaya rin sa mga bisita at pagmamahal na natatanggap niya. Napangiti si Lavelle at Yuan sa pagbati ng kanilang mga magulang sa kanilang anak. Lubos silang nagpapasalamat sa pagmamahal at suporta ng kanilang pamilya na nagbibigay sa kanilang lakas at inspirasyon sa kanilang pagiging magulang kay Yusuf. Gusto mo bang mag-out of the country kasama ang anak natin? Tanong ni Yuan sa asawa niya habang pinisil ang mukha ng anak. Yeah, sure. May maiiwan naman sa medical center, kaya okay lang na mag-out of the country tayo. Sagot ni Lavelle. Masayang sumang-ayon si Lavelle sa plano ni Yuan na mag-out of the country kasama ang kanilang anak. Oo naman, babe. Sobrang gusto ko rin makapag-travel kasama si Yusuf. Sigurado akong magiging masaya siya sa bagong lugar na mapupuntahan natin, sabi ni Lavelle, puno na excitement. Perfect! Maghahanap na ako ng mga lugar na pwede nating puntahan. Gusto mo ba sa beach tayo o sa city adventure? Tanong ni Yuan na puno rin ng excitement. Parang masaya mag-beach, pero okay lang. Saan man tayo mapadpad, basta kasama ko kayo ni Yusuf. Okay lang sa akin, sagot ni Lavelle na puno rin ng excitement. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad na nag-umpisa si Yuan sa pagre-research ng mga posible na lugar na pwede nilang puntahan. Sa kanyang pagiging mapanuri at maingat, tiyak na magiging maganda at memorable ang kanilang unang pamilyang paglalakbay. Sa araw ng kanilang pag-alis, puno ng excitement at kasiyahan ang buong pamilya. Handa silang harapin ang bagong karanasan at mga alaala na magiging puno ng pagmamahal at kasiyahan. Sa paglipas sa mga araw sa kanilang bakasyon, mas lalong lumalim ang pagmamahalan at pagkakaunawaan ng kanilang pamilya. Masayang naglalaro si Yusuf sa buhangin habang tinitignan ng kanyang mga magulang ang magandang tanawin ng dagat. Thank you, babe, for this wonderful opportunity na makapag-travel kasama ang ating anak. Sobrang saya ko, sabi ni Lavelle, puno ng pasasalamat. Walang anuman, babe. Masaya rin ako na makasama kayong dalawa sa paglalakbay na ito. Mahal na mahal ko kayo. Tugon ni Yuan na puno rin ng pasasalamat at pagmamahal. One big happy family. Sa kanilang paglalakbay, mas lalong lumalim ang kanilang pagmamahalan bilang isang pamilya. Handa silang harapin ang anumang pagsubok at tagumpay na darating sa kanilang buhay na puno ng pagmamahal, pagtitiwala at pagkakaisa. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat po! Tandaan, hindi magbabago pag-ibig ko'y sa'yo lamang.